Hello Virgo, kamusta? Welcome dito sa iyong second week of January reading, January 7 hanggang 14. Kung bago po kayo dito or gusto niyo maging updated sa aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Palike and follow na lang din yung aking Facebook page. Anything na may kinalaman sa personal reading services, inquiries, bookings, mag-message directly po kayo sa aking Facebook page. And thank you sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta dito sa ating YouTube channel and FB page. Latag muna natin yung mga cards mo, Virgo, bago natin chikahin isa-isa. Kuha tayo ng isa para sa iyong overall energy, itong second week. At tarot cards para sa mga surrounding energies. O pagkakasyahin lang natin kasi medyo malalaki itong ating cards. Ay, nakaharap siya, dear. Yan. So, makikita natin dito, overall energy, surrounding energies, possible na magiging challenge para sa iyo, possible na magiging outcome, and pahapyaw na silip sa iyong love life na rin. At ang closing message and advice para sa iyo, which is bubuklatin natin sa pinakadulo. Ayan. So, Virgo, umpisahan na natin. Overall energy mo muna para dito sa iyong second week. You have orphaned. Nako. Pagiging alone, whether literally na ikaw ay mag-isa ngayon, nangungulila, or feeling left out, feeling abandoned, feeling unwelcome. O, maraming pwedeng ibig sabihin tong orphan. O pwedeng iba sa inyo, pwedeng orphan talaga kayo, or inabando na, byuda, outcast, ayan. Maraming pwedeng meaning itong orphan. So, tignan muna natin yung surrounding energies mo, Virgo, bago natin husgahan si orphan. Page of Swords and Justice. Very strong energy ng air sign, which is Libra. O, diba? Meron ka Knight of Swords. Libra energy, strong energy. Na natin lahat. Meron ding water sign dito. Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng divorce kasi Libra or Justice card yan. Pwedeng divorsyado, annulment, separation, breakup, yan. Kaya siguro iba sa inyo feeling orphaned. Yan, either yun na nga, sabi ko nga, pwedeng hiwalay na, divorce, annulled, inabando na, or byuda, ayan. So, nakikita ko parang may kinalaman sa ito, sa marriage. No? Very strong energy. Partnership. Pwede may nakaka-deal ka dito na yun nga sabi ko, pwede nga nakaka-deal mo dito air sign, Gemini, Libra, Aquarius, pero strong energy ng Libra kasi. At meron kang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng iba sa inyo dito, hindi nyo alam kung magtitiwala pa ba kayo kung may darating man na bagong person sa buhay nyo, or i-welcome nyo ba? Okay, kasi nga, yun nga naranasan nyo, pwedeng naranasan nyo sobrang sakit. Either yun na nga, pwede kayong nabyuda, or dumaan kayo sa difficult
na relationship, like nagkaroon kayo ng divorce, annulment, hiwalayan, break up kung hindi pa kayo kasal, sabihin na natin. And yun na nga, pwedeng yung iba kasi dito pwedeng meron mga trust issues na kayo, or pwedeng hindi pa kayo ready, lalo na kung ang pinagdaanan ninyo ay pagiging byudo or byuda. Syempre hindi naman ganun kadali na na maka-recover agad-agad. So ayan, so nakikita ko dito parang pagdating sa outcome mo, you have the 9 of Cups. Tinatrust mo dito yung flow of life. So, hinahayaan mo lang. So, kung dumaan ka sa mahirap na proseso, hinahayaan mo lang muna yung sarili mo na maiproseso yung mga pangyayari na yan. Kung ano man itong mga pinagdaanan mo, lalong-lalo na sa relationship. No? Kasi may, maliwanag dito, parang yung energies ng cards mo overall, no? Kahit sabihin natin dito yung love life, parang patungkol siya sa love life mo, sa relationship mo nga, whether marriage yan o boyfriend girlfriend relationship or live-in, di ko alam. Pero yun na nga, nakikita ko dito na parang hinahayaan mo lang muna. So pwedeng iba sa inyo nga dito, mag-isa kayo ngayon, detached, walang partner, walang jowa, walang asawa, pero parang tinatrust nyo lang yung yung flow of life. Hindi nyo i-force yung mga bagay-bagay. Hinahayaan nyo lang kung may darating, di darating. Pero yun na nga, sabi ko nga, pwedeng iba sa inyo dito, hindi pa kayo prepared. So, hinahayaan nyo lang muna yung sarili nyo na i-process itong mga dapat nyo munang, yung mga nararamdaman nyo sa ngayon, or yung pinagdadaanan nyo, kung meron man kayong mga pinagdadaanan ngayon. So, yun yung nakikita ko. Mas na kayo ngayon pwedeng yung iba dito, dumadaan pa rin sa process kasi may justice card. Sabihin na natin yung iba, yun na nga, kung may mga legal na dito, pwedeng may mga legal na pinag-uusapan. So, whether divorce man yan, o kung ano-ano man, kasi may justice cards, pwedeng may dumadaan sa mga legal na proseso. Okay, mas wise na kayo with the Knight of Swords dito. Yun na feel ko. Ayan you are choosing your battles carefully. So, hindi ka na basta papatol na lang agad-agad, no? Mas cautious ka na ngayon. Kasi ngayon nga, pinprotekta mo na yung sarili mo dito So, based dun sa mga pinagdaanan mo, sabihin na natin, mas naging strong ka kahit mag-isa ka ngayon. Kasi kung dumaan ka sa mga difficult na relationship, yun na nakikita ko, Possible na may paparating sa iyo. Yung iba sa inyo dito, hindi ko alam kung na-excite ba kayo dito o na-reveal na ba sa inyo itong bagay na to. Pero parang may paparating sa inyo with the Ace of Cups and the Two of Cups. Pagdating sa love life mo, ayan, partnership, commitment. So, pwedeng may bagong commitment dito. No, kung nai-experience nyo na ba yan o kung hindi pa, pwedeng paparating pa lang sa inyo yan. Pwedeng paparating pa lang sa inyo. Maliwanag with the Ace and Two of Cups. Ang pinag-uusapan dito ay panibagong commitment, partnership, relationship. Yun yung nakikipipick up ko base dito sa mga cards mo. May kinalaman, ang dami mong cups dito. So, sabihin na natin, pwedeng meron ditong lawyer. Yan. At nakikita ko ng pagiging matured na partner, sabihin na natin. So, kung magkakajowa ka uli, kung meron mang bagong person na papasok sa buhay mo, love interest, karelasyon, kung I feel ko is mas caring, mas loving, mas sensitive na siya sa needs mo, mas supportive, understanding, mas matured itong person na ito. Sabihin na natin. Mukhang magiging okay naman.
Oh, 9 of Cups, may naghihintay na happiness sa iyo. So, maganda yung magiging outcome mo dito. Maganda yung magiging outcome mo. Yun lang ang pinaka-importante. Kasi kahit napakapangit ng mga nandyan, yung outcome mo pa rin. Kung ano naman itong mga bagay na pinag-uusapan natin dito, may kinalaman man ito sa romantic. Kung ano naman yung magiging outcome nito is magiging masaya ka naman. Magiging kontento ka. Importante, magiging fulfilled ka sa sa ending nito. So, ayan. Itong second week mo, ano man ang mangyari dyan, nakikita ko naman na magiging happy ka naman dun sa magiging outcome or result nito. Papasukin mo. Pero yun na nga malakas yung dito, energy ng partnership, ng love life. Ayan. At pagdating naman sa iyong closing message or advice ay nakuha natin si Ant Spirit. Time to collaborate. O diba, time na makipag-partnership. Baka time na. Oo. Depende pa rin. Ikaw pa rin naman ang masusunod, Virgo. Gaya nga ng sabi ko dito, hindi mo fino-force yung mga bagay-bagay. Pero alam mo yun, kung mafe-feel mo naman kung, darating na talaga siya. So, meron ako nakikita ditong collaboration na panibago para sa iyo. Kagaya nga ng sinasabi ko, may mga partnership na lumilitaw dito, panibagong commitment, whether ito ay sa romantic sa career mo o hindi. And nakikita ko dito yung panibagong yung magsisimula ka uli na makisama, makitungo. Kung romantic man ito, hindi. Ayan. So, kung romantic, nangangamoy bagong person to. Bagong pagpasok sa, sa relationship. Pero, ang pinaka-importante doon, Virgo, ay yung outcome mo. Which is, magiging happy ka naman dito. And fulfilled. Fulfilling itong, papasukin mong partnership. Whether this is romantic or business. Fulfilling and magiging happy ka. Yun naman ang importante. O, diba Virgo? So, mukhang magiging masaya naman yung outcome ng second week of January mo. At sana nagustuhan mo ito. Don't forget to like and share. Take care and God bless.